Good day mga kapadyak. Bibili sana ako, magte-take out sana ako ng aking ulam dito sa KFC. Kakainin dito sa KFC. Sarado siya, kaya yung pala under construction. Pero na-amaze ako, nagulat ako sa ginagawang yung structural nito. Napakatibay ng structural. Ang ginamit balin extension kasi hanggang 9 ang limit kasi na na floor dito, palapag. Ngayon yung idinagdag, ito gusto ko lang explain sa inyo. Ngayon lang ako nakakita ng I-beam structure na walang welding na ginamit, hindi ginamitan ng welding. Ipopokus ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung mga dulo niya. Pansinin niyo yung mga dulo niya, puro mga bolt, at pati yung mga dugtong puro mga bolt lang at puro I-beam. First time ko talagang nakakita ng ganitong katibay, kaganda, kasinsin ng mga ginamit na mga I-beam, at sure na sure ito, napakatibay talaga. Kakaiba ang structure nito, kakaiba ang materials, at ang lalaki ng bolt, talagang super tibay talaga. Ito ang first time na nakita ko. At malaking idea ito para pagka tayo nag-construct sa Pilipinas, ganito dapat ang gagawin. Kasi ang analysis ko sa welding, hindi naman mismo sa welding bali bibigay yan Hindi yan sa sa welding mag-crack-crack, kundi sa tabi, sa edge mismo ng welding. Kasi ipinol weld mo yan, mas matibay pa nga spot-spot kaysa ipo-pull weld mo sa I-beam. Ngayon, pag pinol-weld mo yung I-beam, mag-crack-crack yan sa edge ng kanyang yung pinag-weldingan mo, kasi hihina na yun sa init ng spot o ang full weld na ginawa. Pero ito, sigurado panalo. Ito, medyo umaambon na mga kapadyak. Kailangan ko nang umuwi. Ito muli si Nelcam, bumabati sa inyo ng magandang araw.